Hindi ang tulad mo ang sisira sa mga plano ko. Para kang lagam na lalaban sa dragon na katulad ko. Hindi ka magtatagumpay! Ililigtas ko mga bata! Hindi ako makakapayag na makuha mo silang lahat, halimaw ka! Hindi mo na sila mababawi dahil sila mismo ang pumili nito. Sila ang pumili para maging masama. Tagakulit na lang ako ng mga batang maiitim na mga buto. Masyado silang malupit sa mga hayop at insekto. Kaya nararapat lang sa kanila ang maging kauri namin. Ang dapat sa kanila ay matulad sa buhay ng isang tipaklong. Mararanasan nila ang kaparusang matagal na nararapat para sa kanila. At walang makakapigil sa aking pag-asik ng lahim! Nagkakamali ka! Diyos lang ang may karapatang magparusa sa kanila. At kasama ka sa mga dapat na parusahan. Wala kang kasing sama. Lalabanan kita at ililigtas ko mga biyag mong hayop ka. Ito na ang magiging katapusan mo. Bumalik ka na sa impyerno! Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo po kong pakinggan sa araw na ito ang buhay ni Alab, isang batang may sakit na polio. Hindi pantay ang kanyang mga paa at tampulan palagi ng tukso. Kaya naman, ang batang ito ay lumayo sa mga kaibigan at nasanay na palaging nag-iisa. Mapagmahal sa mga hayop ang batang si Alab. Kaya lang ay susubukin ang kanyang katatagan. Ano ang mahalagang papel na gagampanan ni Alab sa isang uri ng insekto at ng mga kabataang naliligaw ng landas? Magagawa kaya niyang labanan ang hari ng kadiliman? Halina at sama-sama nating pakinggan ang buhay ng batang nakahuli sa mutya ng tipaklong. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ay! Kawawang bata naman! Palagi na lang nag-iisa. Palibasa, hindi pantay ang mga paa, kaya nahihiyang sumama sa atin mga tol. Hehehe. Abat, hindi rin nagsasalita. May bibig ka naman, di ba? Hoy! Abat, talagang pinagmumukha mo akong tanga sa harap ng mga kaibigan ko ah. Ganon ha? Teka lang, hindi ka talaga magsasalita ha? Aray! Bakit ka ba nananakit? Aba, nagsasalita ka naman pala eh. Akala ko, umikli na rin ang dila mo, katulad ng isa mong paa. Bakit ka ba nanunulak? Hindi ko naman kayo inaano ah. Eh gusto ko eh, ano ba pakialam mo? Kanina pa kasi ako nagsasalita dito, nakayuko ka lang at hindi mo man lang ako tinitignan. Para ka pang nagmamalaki, ang liit naman ng paa mo. Ano ba kasi yun? Inaano ka ba ng maliit kong paa? Di ba? Mahilig kang magligtas ng mga buhay ng mga insekto. Pagmasdan mo ang gagawin ko sa tipaklong na to. Tignan ko nga kung kaya mo pang iligtas ang insektong to. Wag! Huwag mong sasaktan ng tipaklong. Anong gagawin niyo sa kanya? Tatanggalan ko lang naman ng pakpak. Tapos gamutin mo ha, katulad ng ginawa mo ng isang araw. Nabuhay mo raw ang tipaklong sa isang ihip mo lang eh. Gusto kong makita yun. Gusto kong masaksiyan kung totoo ang balita tungkol sa'yo. Wag! Iba kapag sinadya mo siyang saktan. Ano bang problema niyo? At ang lulupit niyo sa mga insekto? Wala kaming problema. Pero ikaw, tsak na magkakaproblema. Dahil may paglalagyan ka na naman. Ito, nakikita mo ba to ha? Tatanggalan ko na to ng pakpak. Itinaas ni Raul ang nangihinang tipaklong sa ere at akma na sanang tatanggalan yun ng pakpak. Subalit naging maagap ang may 10 taong gulang na si Alab. Nagawa niyang hablutin ang kamay nito at nakuha ng maiangat ang tipaklong. Dahil sa gulat ay bumagsak sila sa lupa
kasama si Raul. Galit na galit itong nagmamadaling bumangon at sinuntok siya sa muka. Bumagsak sa lupa si Alab pero hindi niya binibitiwan ang tipaklong na nakakulong sa kanyang maluwag na palad. Ginawa niya ang lahat para hindi ito masaktan kahit na pinagtulungan siya ng mga batang kasama ni Raul. Hayop ka! Ang sakit tuloy ng likod ko dahil sa ginawa mo. Nakita mo ba ang siko ko? Ayan o, nagkaroon na ng galos. Lintik lang talaga, walang ganti. Humanda ka! Aray! Tama na! Maawa na kayo, aray! Tama na! Kala mo hindi lang yan ang aabutin mo. Sa oras na inulit mo pa ang pangaagaw sa nahuli kong insekto. Hindi ko naman inaagaw eh. Iniligtas ko lang dahil papatayin mo siya. Bakit? Bubuhayin mo na naman, hindi ba? Kaya ka nga sikat dati dito sa baryo ng Malipay dahil kaya mong bumuhay ng patay na insekto. Nagkakamali kayo. May sakit lang ang insektong inililigtas ko at hindi siya patay. Pero ikaw, sa oras na matanggalan mo siya ng pakpak, siguradong mamamatay siya. Hindi ko alam kung bakit ang lulupit niyo sa mga insekto, lalong-lalo na sa mga tipaklong. Sana maging tipaklong ka rin balang araw nang maranasan niyo kung gaano kahirap mabuhay bilang insektong pinagmamalupitan ng mga batang kagaya niyo. Ba't talagang sinusubukan mo ako Lumaban ka ngayon sa akin, batang hindi pantay ang paa! Tipa at suntok sa kanyang katawan ang naranasan ni Alab sa kamay ng tatlong kaibigan ni Raul habang nararamdaman niya ang lupa sa kanyang nakasubsob na muka. Hindi niya binitiwan ang tipaklong sa kanyang kamay kahit masaktan siya basta hindi mamatay ang insektong iniligtas niya. Tumigil lang ang mga ito nang dumating si Mang Buboy at Aling Susan. Ang kanyang ina ay halos maiyak nang makitang nakalugmok ang anak sa lupa. Si Mang Buboy naman ay hinabol pa ang tumakbong mga bata. Saka ito nag-aalalang bumalik at lumapit kay Alab na nakaupo sa lupa. Anak, ano ba nangyari? Bakit ka nila binugbog? Hindi naman po ako nakikialam, tay. Iniligtas ko po tong tipaklong dahil balak po nilang patayin. Anak, tama naman na magligtas ka ng mga hayop Kaya lang, ikaw naman ang nasasaktan. Kita mo nangyari sa mukha mo. Pumutok ang labi mo. Halika nga, bubuhatin na kita pa uwi sa bahay. Si Aling Susan naman na hindi napigilan ang sarili ay napaluha nang makita ang sinapit ng kanyang anak. Kaya naman, nangako ang kanyang ina na isusumbong ang mga batang nanakit sa kanyang anak sa mga magulang nito. Wag na po. Wag na po, Nay. Mas lalo lamang pong lalaki ang gulo Ang mahalaga po, nailigtas ko po tong tipaklong. Ay nako, talagang bata ka. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo Mabuti ka naman bata. Pero ito pa ang nangyayari sa'yo. Naramdaman ni Alab ang bisig ng kanyang ama sa pagbuhat sa kanyang katawan, habang ang kanya namang ina ay dinala ang kanyang saklay. Si Alab ay may sakit na polio. Hindi pantay ang kanyang mga paa. Ang sabi ng kanyang ina ay namana daw niya yun sa namatay niyang lolo Gastor. Maraming beses na rin silang sumubok na magpatingin sa mga doktor hanggang sa albularyo. Subalit, iisa lang ang kanilang mga puna. Wala na siyang pag-asa pang makalakad. Kaya naman, nasanay si Alab na maglaro ng mag-isa. Lumayo sa mga bata dahil sa kalagayan niya. Ngunit kakambal na yata niya ang gulo dahil madalas nilalapitan siya ng mga bata para lamang asarin at tuksuin. Katulad ng nangyari ngayon, gusto niyang tanungin ang Diyos. Bakit siya pa? Bakit sa dinami-rami ng mga batang magkakasakit ng polio ay siya pang may mabuting puso? Kaya lang, kahit na kailan ay hindi niya sinisi ang Diyos dahil kung meron man siyang ipinagpapasalamat sa Panginoon, yun ay ang biniyayaan siya ng mabubuti at mapagmahal na mga magulang kahit na may kulang sa katawan niya. Dito ka lang anak ha.
Kukuha lang muna ako ng talbos ng bayabas at sambong dun sa bakuran natin para malinis ang mga sugat mo sa tuhod. Naiwan ang mag-ina sa sala habang si Alab ay dahan-dahang ibinuka ang kanyang kamay. Nakita niya ang malusog at berdeng tipaklong na nakahiga sa kanyang palad. Mahina ito at bahagyang hindi makatayo. Pero ang mahalaga ay ligtas na ito. Inilagay niya ang insekto sa lamesang may nakapatong na malambot na tela. Pagkatapos ay tinanong siya ni Aling Susan kung ano ang balak niya sa tipaklong. Aalagaan ko po muna siya para po makabawi po siya ng lakas bago ko po siya papakawalan sa gubat. Maya-maya pa ay muling napahagulgol ng iyak si Aling Susan at walang tigil ito sa paghingi ng pasensya sa nangyari sa kanya. Baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Habang umiiyak ay nasabi nitong hindi nito maiwasan ang hindi malungkot sa mga nangyayari sa kanya. Doble raw ang sakit sa kanila bilang isang ina ang makitang sinasaktan ng anak ng ibang tao. Lalo na kapag nakikitang may sugat siya sa katawan. Parang kutsilyo raw na paulit-ulit na sumasaksak sa dibdib nito ang pangyayaring yun. Gusto niya itong yakapin at ipadama rito na ayos lang siya. Kaya lang, hindi talaga niya alam kung bakit madalas siyang pagtripan ng grupo ni Raul. Kahit nananahimik lang siya at nagpapakalayo-layo sa mga ito. Bakit naman po humingi kayo ng pasensya sa akin, Nay? Wala naman po kayong kasalanan eh. Nay, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Wala naman pong ibinibigay ang Diyos na problema na hindi po natin kayang solusyonan. Ang mahalaga po sa akin ay meron po ako mga magulang na katulad nyo. Sapat na po yun para sa akin. Para masabi ko pong swerte po akong bata. Habang pinagmamasdan ni Alab ang kanyang ina na panay ang punas ng luha sa mga mata, ay hindi niya maiwasan ang hindi rin malungkot. Kaya lang, hanggat kaya naman niya, ay itinatago niya yon sa kanyang mga magulang dahil ayaw niya itong nasasaktan. Maya-maya pa ay dumating naman ang kanyang ama na may mga dalang dahon ng bayabas at sambong. Nagmamadali itong nagdikdik ng dahon at panayan sulyap sa kanyang muka. Pati na sa kanyang tuhod na nasugatan. Si Aling Susa naman ay tumayo at pumasok sa kanyang silid at kumuha ng kanyang damit sa luma niyang aparador. Ano kaya anak kung dito ka na lang muna sa bahay? Huwag ka na lang munang tumambay sa labas. Napapadalas na kasi ang pambubuli ng mga batang yun sa'yo eh. Tay, wala naman po akong ginagawang masama sa kanila eh. Bakit ako po ang kailangang umiwas sa kanila? Saka, masaya po ako na nakakatulong po ako sa mga insekto sa kakahuyan. Mas gusto ko pong kasama sila kaysa manatili po rito sa bahay, Tay. Mas lalo lamang po ako nalulungkot kapag nasa bahay lamang po ako palagi eh. Kasi anak, nag-aalala lang naman ang tatay sa iyo eh. Hindi sa lahat ng oras ay mababantayan kita. Lalo na ngayon, marami na mga batang nawawala. Hanggang ngayon ay wala pa rin balita sa kanila. Kaya naman, nag-aalala na rin ang ibang mga magulang dahil sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Nagkakagulo na sa barangay dahil sa misteryosong pagkawala ng mga bata. At ayokong dumating ang araw na ikaw naman ang mawawala at hahanapin namin ang nanay mo. Tay, sila po ang mga batang naglalayas po kahit gabi na para maglaro. Kasalanan din po nila kung bakit po sila napapahamak. Dahil hindi po sila marunong mag-ingat at manatili sa kanilang bahay, lalo na kapag gabi na. Ako naman po, pagsapit pa lang po ng 4:00 umuuwi na po ako. Kaya hindi po yun mangyayari sa akin, Tay. Ay nako, bahala ka na nga anak. Tutal hindi naman ako nagkulang ng paalala sa'yo. Bumukas ang pinto ng silid ng kwarto ni Alab at iniluwanon ang kanyang inang may dala ng pang-itaas niyang damit. Narinig nito ang sinabi ng asawa, kaya naman, yun na rin ang naging topic ng usapan ng mga ito. Sinabi ni Aling Susan na hayaan ng gumala ang anak sa labas ng bahay dahil tama raw ang sinabi ni Alab. Ang mga batang pasaway lang ang napapahamak.
Huwag na rin daw mag-alala si Mang Buboy dahil kakausapin nito ang mga magulang ng kaibigan ni Raul para tigilan na si Alab sa pangungulit at pangbubuli ng mga ito. Nay, hindi na po kailangan. Ang mahalaga naman po sa akin ligtas na po itong tipaklong. Huwag ka nang kumontra, anak. Tama lang naman ang gagawin ng nanay mo para mawala na itong pag-aalala namin sa'yo. Siya nga pala, anak. Ano na ba ang plano mo sa tipaklong na yan? Bukas po tay, ibabalik ko na po siya sa kakahuyan. Pagkatapos po, ay uuwi rin po kagad ako dito sa bahay. Anak naman, pwede mo naman pakawalan na lang yan sa likod ng bahay natin bakit naman kailangan mo pa dumayo sa gubat? Mahihirapan ka lamang sa paglalakad sa gagawin mong yan Tay, dun po kasi siya kinuha ni Raul Sa gubat po siya nakatira. Huwag na po kayo mag-alala, tay. Hindi naman po ako masasaktan ng mga yun dahil kakampi ko po ang Diyos. Hindi po niya ako pababayaan. Isa pa, uuwi rin naman po ako dito kagad. Ay nako, napakaswerte talaga natin, Susan, sa pagkakaroon ng anak na katulad ni Alab. Alam mo ba, anak, na pinagpapala ang batang may mabuting kalooban? At ang batang nananalig sa Diyos ay kinasisiyahan niya ng gusto. Ay mabuti pa kaya magpasama ka na lamang sa nanay mo nang hindi na ako nag-aalala sa'yo. Sumang-ayon naman si Aling Susan sa sinabi ng kanyang asawa, kaya wala nang nagawa si Alab kundi ang tumango sa gusto ng ama. Maya-maya pa ay ibinigay ni Aling Susan ang hawak nitong damit at pinagbihis ang anak. Pagkatapos magbihis ay dumiretso na siya sa kanyang silid. Naiwan ang kanyang ama na abala pa rin sa pagdikdik ng gamot para sa kanya. Pagpasok niya sa loob ng kanyang kwarto ay napansin niyang lumipad ang tipaklong at sumunod ito sa kanya. Masaya niyang pinagmasdan ang tipaklong nang ito ay dumapo sa kanyang hinubad na damit. Sa wakas ay nakabawi na ito ng lakas. Hindi pa ito nasiyahan at mas lumapit pa ito sa kanya. Pumwesto pa ito sa lamesang gawa sa kawayan na malapit sa kanyang ulunan. Iniayos niya ang kanyang saklay, saka isinandal sa dingding. Naupo siya sa gilid ng katre at kinausap ang tipaklong. Tipaklong, alam mo bang mahirap ang magkaroon ng kapansanan? Lalo na sa mundo ng mga tao. Lahat nakikita nila. Lahat pinupuna. Kung minsan ay kung sino pa ang may kapansanan, siya pa nga ang pinagkakaitan ng kaibigan. Magkaroon man ako ng kaibigan, plastic naman. Hindi totoo ang pakikitungo sa akin. Kaya magmula noon, hindi ko na ginustong makipagkaibigan sa ibang tao. Lumalayo ko at nawalan ng tiwala sa kanila. Pasensya ka na pala kung nasaktan ka kanina. Hayaan mo, kaibigan Tipaklong. Bukas na bukas din, isasauli na kita sa gubat. Alam kong hinahanap ka na ng pamilya mo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Alab. Habang nakatingin sa Tipaklong na panay ang galaw ng malakarit nitong mga kamay. Tila naintindihan nito ang kanyang mga sinasabi. Iba ang saya kapag nakakapagligtas siya ng buhay ng mga insekto. Katulad na lamang ng tutubi, paru-paro at mga salagubang. Ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit may ibang mga bata na gustong pumatay ng mga insekto kesa ang magligtas ng buhay ng mga ito. Kaya siguro madalas bata na rin ang nawawala sa kanilang baryo dahil pinaparusahan na ito ng kalikasan. Hindi na malayan ni Alab kung gaano siya katagal nakatulog. Basta't nagising siya nang maramdaman niyang parang may nakatingin sa kanya. Pinagmamasdan ang kanyang muka habang siya ay natutulog. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at iginala niya ang kanyang paningin. Napasulyap siya sa nakabukas niyang bintana at nakalimutan niya pala yung isara. Madilim na ang labas ng bahay kaya alam niyang ilang oras na siyang nakatulog. Bumalikwas siya ng bangon. Kaya naramdaman din niya na may benda na ang kanyang sugat sa tuhod. Nagtataka siyang nagising siya ng hating gabi.
Pumasok ang malamig na hangin sa kanyang kwarto. Malakas din ang ihip nun sa labas ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay tuluyan na siyang bumangon sa higaan para isara ang bintana. Sumilip muna siya sa labas bago sana niya isasara ang bintana nang biglang nahagip ng kanyang paningin ang hugis tao na nakatayo katabi ng puno ng balete. Napasulyap siya sa nakahigang tipaklong sa lamesa, saka muling tinignan ang anino sa labas. Nakataas ang buhok nito na nakikita niya ang nagbabaga nitong mga mata. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata at hindi yun umaalis sa tapat ng bintana niya. Bigla siyang kinabahan at pinagtaasan ng mga balahibo sa kanyang katawan. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sa pagmulat niya ay malakas siyang napasigaw. Isang nakakatakot na nilalang ang bigla na lamang nakatayo sa kanyang bintana. Pumasok ito hanggang sa loob ng kanyang silid. Kaya naman, bumagsak siyang paupo sa sahig habang tinutulak ng kanyang paa ang sahig. Tumutulo ang laway ng nilalang na mapupula ang mga mata. Nakalitaw ang malalagari nitong mga ngipin habang nakaamba ang matutulis nitong mga kuko sa daliri ni hindi siya makagalaw sa pagkakaupo niya sa sahig. Nay! Tay! Aswang! May aswang po! Yumuko ang nilalang habang nagbabaga ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Sa katawan nito ay balot yun ng putik na halos dumikit sa gilid ng kanyang bintana. Maging ang bakas ng mga paa nito sa sahig na gawa sa kawayan ay nagdulot din sa kanya ng nakabibinging tunog ng kuko nito sa paa. Luminga-linga ito ng paningin na parabang meron yung hinahanap, hanggang sa mapako ang mga mata nito sa natutulog na tipaklong. Nay! Tay! Tulungan niyo po ako! May aswang po na nakapasok sa kwarto ko! Nay! Tay! Dahil sa malakas na sigaw ni Alab ay nabulabog ang mag-asawa na natutulog sa kabilang kwarto. Kaya lang, nang muli niyang sulyapan ang nilalang sa bintana, ay bigla na lamang itong nawala. Ang naiwan ay ang bakas ng mga putik sa sahig at gilid ng bintana. Halos sirain ni Mang Buboy ang pinto nang pumasok ito sa loob ng kanyang silid. Inilalayan siya kagad ng kanyang ama para siya ay makatayo, habang ang kanya namang ina ay isinarado ang pintuan at bintana. Nakita nito ang takot sa mga mata ng batang si Alab, pati na ang panginginig ng kanyang buong katawan. Nanlalaki ang kanyang mga mata na napatingin sa muka ng nag-aalala niyang ama. Ano nangyari, anak? Bakit ka nagsisisigaw? Tay! May nakapasok po dito sa kwarto ko. Pumasok po ang nakakatakot na nilalang, tay. Isa pong aswang. Balak po niya ako kunin. Nakakatakot po ang itsura niya, tay. Mukha po siya taong paniki na may 2 sungay. Diyos ko po, Alab, yan na nga ba ang sinasabi ko? Tama ka. Nandito nga ang bakas na mga paa niya. Natatandaan mo ba ang itsura niya, anak? Baka naman magnanakaw lang yun. Baka nagkamali ka lang ng tingin. Tay, hindi po ako maaaring magkamali sa mga nakita ko. Isa po siyang halimaw. Isa po siyang aswang. Hindi siya tao, tay. Sigurado po ako na aswang siya. Humaba pa nga po ang kanyang dila at nagbabaga po ang kanyang mga mata, tay. Hindi kaya siya yung nangunguha ng mga bata sa baryo natin? Mukhang hindi naligtas. Kahit sa loob ng bahay ay umaatake na sila. Ang kailangan yata ay dumulog na tayo kay Kapitana. Bago pa mahuli ang lahat, kailangan na natin ang tulong ng kawani ng barangay. Tay, nay, natatakot po ako. Baka pati po kayo ay kunin niya. Hindi yun mangyayari, anak. Hindi ba't sabi mo, may gabay tayo ng Diyos? Kaya, anong ikinakatakot mo? Halika na, anak. Tumayo ka't aalalayan kitang maupo sa gilid ng katre. Sa susunod, anak, isarado mo mabuti ang mga bintana, ha? Opo, tay. Tay, nakakatakot po talaga ang itsura niya kung nakita niyo lang po. Para po siyang nanggaling sa putik. Sige na, sige na. Matulog ka na
At hindi kami aalis ng nanay mo sa kwarto mo. Babantayan ka namin habang natutulog ka. Nagpaalam lang saglit si Aling Susan para ikuha ng maiinom na tubig si Alab. Habang habol ang kanyang hininga, napilit na tumayo papunta sa katre. Inilalayan siya ni Mang Buboy. Maya-maya pa ay bumalik ang kanyang ina at may dala na itong isang basong tubig. Mabilis siyang uminom ng tubig dahil pakiramdam niya ay bigla siyang nahilo nang dahil sa labis na takot. Hindi mawala sa kanyang isip ang itsura ng aswang kanina. Saka lang siya nahiga sa tabi ng kanyang ama at ina. Kinabukasan ay mahihinang yugyug sa kanyang balikat ang nagpagising sa diwa ni Alab. Nakita niyang nakatunghay sa kanyang muka ang kanyang ina na si Aling Susan. Nakangiti itong inalalayan siyang bumangon sa kanyang higaan. Ibinigay nito sa kanya ang mainit na kape at sinabing handa na itong samahan siya sa kagubatan. Hinanap niya ang kanyang ama at sinabi ni Aling Susan na umalis raw ng maaga si Mang Buboy para personal na makipag-usap kay Kapitan at wag na raw itong hihintayin dahil dederecho na raw ang kanyang ama sa bahay na matagal na nitong ginagawa. Isang karpintero ang kanyang ama na umaasa lang sa kontrata ng amo nito. Madalas ay bakante si Mang Buboy sa trabaho, kaya kung minsan ay kailangan pa ng kanyang ina na maglabada sa mga kapitbahay para lamang may pambili sila ng bigas at ulam sa araw-araw. Sige po, Nay. Kailangan ko lang po talaga na mapakawalan po ang tipaklong sa gubat. Kawawa naman po siya eh. Mukhang nalulungkot na po siya at hinahanap na po ang kanyang pamilya. Hindi na tumutol si Aling Susan sa gustong mangyari ng kanyang anak. Kaya naman, napilitan na lamang itong pumayag habang pinagmamasdan ang tipaklong na nakalagay sa malaking garapon na walang takip. Mabilis na tinapos ni Alab ang paghigop sa kanyang kape bago niya kinuha ang tipaklong at inilagay niya yon sa kanyang palad. Kahit na kinukuha yon ng kanyang ina para ito ang magdala, ay hindi niya yon ibinigay. Kahit nahihirapan siyang maglakad dahil sa kanyang saklay, mabuti na lang at malapit lang ang kakawyan sa kanilang bahay. Kaya ilang minuto lang ang lumipas ay nakarating na kagad sila sa gitnang kagubatan. Natigil sila sa paglalakad nang mapansin niya ang isang matandang kuba na bumibili ng mga insektong dala ng mga kabataan. Nakapila ang mga ito sa matanda habang nakaupo sa upuang gawa sa uway. Tuwang-tuwa itong bumibili ng mga insekto, lalo na ng mga tipaklong. Kaya naman, nang lalapit na siya sa matanda, ay biglang lumipad papalayo ang hawak niyang tipaklong at nawala yon sa kanyang paningin. Dismayadong nalungkot ang batang si Alab dahil hindi man lang siya nakapagpaalam ng maayos sa iniligtas niyang tipaklong. Sandali lang po, Nay. Titignan ko lang po kung anong ginagawa nila, kung bakit sila nakapila sa matandang yun. Sinundan ni Aling Susan ng tingin ang itinuturong matanda ni Alab at agad din naman itong nakilala ang matanda. Tinawag nitong si Lolo Tabon, ang lalaking bumibili sa mga nahuling insekto ng mga kabataan. Bumakas sa mukha nito ang pagtataka dahil malayo raw ang bahay ng matanda para dumayo pa sa baryo nila. Matagal na rin daw yung ginagawa ng matandang albularyo. Nalaman din ni Alab na ang matanda rin ang unang albularyong sumuri noon sa kanyang sakit na polio. Talaga raw na bumibili ang matanda ng mga tipaklong dahil ginagamit daw yun ng matanda sa panggagamot. Gusto ko pong malaman kung bakit po siya bumibili ng mga insekto, Nay. Kawawa naman po mga nauhuli nilang hayop kung ikukulong lang. Hindi naman daw talagang ikinukulong ng matanda ang hayop dahil pinakakawalan din naman daw yun ni Lolo Tabon. Dahil sa kagustuhan ni Alab na malaman ang ginagawa ng matanda, ay nagpaalam siya sa kanyang ina para lapitan ito. Pumayag naman si Aling Susan sa gusto ng anak dahil kilala naman daw nito ang matanda. Pero sinabi nitong huwag siyang magtatagal at hihintayin daw siya nito habang bumibili ng bigas at ulam
sa labas ng kakahuyan sa tindahan ni Aling Tesing. Opo, Nay, wag po kayo mag-alala. Mabilis lang po ako. Iniwan siya ng kanyang ina sa tapat mismo ng matandang abala sa pagkuha at pagbili sa mga insektong hawak ng mga bata. Nag-alala siyang pinagmasdan kung paano yun ipinasok ng matanda sa hawla na pang-ibon. Pero pino ang harang na bilog na mga alambre. Talagang hindi makakatakas ang tipaklong sa oras na maipasok doon ang mga insekto. Sa dami ng nabili nito sa mga bata, ay halos magsiksika na ang mga insekto sa loob. Parang pinipiga ang kanyang dibdib sa kanyang nakikita. Hindi siya naniniwalang papakawalan yun ng matanda. Malakas ang kutob niyang may iba pa itong pinanggagamitan. Sige! Lumapit lang kayo! Lapit! Asa na mga insekto? Ibigay niyo sa akin. Oh, eto ba? Aba 20 lang ito dahil payat at mahina. Maya-maya pa ay naramdaman ni Alab ang kamay na tumulak sa kanyang likod. Nakita niya ang bagong dating, ang pangkat ni Raul. Inirapan siya nito at iniwanan ng pang-asar ng ngiti. Ganon din ang ginawa nito sa mga batang nakapila. Imbis na magalit ang matanda sa ginawa ni Raul at ang mga kaibigan nito, malawak din itong ngumiti na parabang tuwang-tuwa ito sa ugali ni Raul. Hindi niya maipaliwanag ang kabang bumundol sa kanyang dibdib. Tabi nga! Tabi! Tumabi kayo dyan! Paharang-harang eh! Ganon din ang ginawa ng mga kasama nito sa mga naunang nakapila, habang ang isang patpating bata ay natumba pa at umiyak dahil sa natungtungan ng mga ito ang hawak nitong tutubi. Saktong pagtingin niya sa unahan ay nagtama ang kanilang paningin ng matanda. Bigla siyang nakaramdam ng kaba nang ngumiti ito at lumabas ang maiitim nitong mga ngipin na akala mo ay bulok. Napaatras siya nang bigla itong nagsasalita habang nakatingin pa rin sa kanyang muka. Halika! May dala ka rin bang insekto o tipaklong? Po? Pambihira naman, Tatago! Kami ang nauna sa pili! Ang pili na yun ang tinatanong nyo! Kami ang unahin mo, tanda! Marami kaming dala, oh! Pasensya na. Akala ko may hawak sa tipaklong kanina. Pasensya, pasensya! Sige na! Bayaran nyo na kami! May mga dala rin kaming gagamba! Bilisan mo na, tanda! At baka maubos pa yung perang dala mo na pambabayad sa amin! Hindi kayo mauubusan. Marami akong pambayad. Napansin ni Alab na may isinusulat ang matanda sa braso ng mga batang nabayaran nito. Isang numero na kulay itim ang tinta na parabang binibilang nito ang mga batang pumila para magbenta ng mga insekto. Nang makaalis na ang grupo ni Raul, ay siya naman ang nilapitan ng matanda habang malapad ang pagkakangiti sa labi. Napaatras siya ng hakbang. Hindi niya inaalis ang tingin dito. Ikaw, nakita ko kanina na may hawak kang tipaklong. Nasaan na, bata? Bakit hindi mo yun ibenta sa akin? Nako, Tatang. Wala na po eh. Tsaka, hindi po ako nagbibenta ng tipaklong. Mas gusto ko po na pakawalan po sila sa gubat para malaya pong manirahan sa mga puno at halaman. Bakit kayo bumibili ng mga insekto, Tatang? Di ba bawal po yan? Dapat binibigyan nyo sila ng karapatang mabuhay ng malaya. Bakit naman magiging bawal? Kesa naman patayin ng mga batang yon. Mabuti ang aking layunin. Wala kong nakikitang masama sa ginagawa ko. Sayang ang tipaklong na dala mo kanina, bata. Mahal ko pa namang bibilin yon. Tatang, yun nga po, bakit po kayo bumibili ng mga insekto? Kawawa naman po sila. May mga buhay po sila. Pakawalan na lamang po niyo mga insekto kung totoong malinis po ang inyong hangarin sa kanila. Paano yan, iyo? Gumastos na ako eh. Hindi ko naman sila papatayin. Inililigtas ko pa nga sila sa kamay ng mga walangyang mga batang yon. Kakampi mo ko rito, bata.
Iisa ang gusto nating mangyari, ang magligtas ng mga hayop dito sa kagubatan. Sana po, Tatang. Totoo po ang sinasabi nyo. Akala ko po kasi pinapatay nyo. Nabanggit po kasi sa akin dati ni Nanay na kayo raw po ang unang tumingin sa paa ko at ginagamit nyo raw po ang mga insekto sa panggagamot nyo. Talaga ba? Kilala ko nanay mo. Hindi ko na kasi matandaan sa dami ng aking mga natulungan. Kaya lang, manggagamot nga ako. Pero sarili kong sakit ay hindi ko mapagaling-galing. Huwag kang mag-alala, bata. Wala akong gagawing masama sa mga insektong kinukulong ko. Nakikita mo ba ang malaking bukol ko sa likod? Pareho lamang tayo ng pinagdadaanan. Pareho tayong may kapansanan. Kaya pwede mo akong lapitan kapag kailangan mo ang tulong ko. Salamat po, Lolo Tabon. Pero mas gusto ko pong mag-isa eh. Sige po, aalis na po ako. Umaasa po kung hindi niyo po sasaktan ng mga insekto. Sandali lang. Akin na ang braso mo. Po? Bakit po? Anong gagawin niyo po sa braso ko? Basta, akin na. Tila may kung anong bagay siyang naramdaman nang sapilitang hawakan ng matanda ang kanyang braso at lagyan siya nito ng numero. 27 ang nakalagay na numero sa kanyang balat na labis naman niyang ipinagtaka. Bakit niyo po ako nilagyan ng numero, Lolo? Hindi naman po ako nagbenta sa inyo ng insekto ah. Wala lang yan. Mabait ka kasing bata. Parang gantimpala ko yan sa'yo. Sana, sa susunod, meron ka ng maladalang insekto sa akin. O sige na, aalis na rin ako. Marami-rami na rin ang nabili kong mga insekto. Sandali lang po. Tanggalin niyo po ito, Lolo Tabon. Huwag kang mag-alala. Matatanggal din yan. Hindi na nagawang habulin ni Alab ang nagmamadaling matanda. Bitbit na nito ang hawla, pati na ang bangko papalayo. Kaya naman, nahabol na lamang niya ito ng tanaw habang muling pinagmasdan ang nakasulat na numero sa kanyang braso. Iiling-iling na naglakad siya papalabas ng kakahuyan dahil alam niyang hinihintay na siya ng kanyang ina. Ilang saglit lang ang lumipas ay meron siyang narinig na malakas na sigaw. Sa unahan ng kanyang daan, boses yun ng batang lalaki. Kasunod ang galit na boses ni Raul. Mukhang may pinagtitripan na naman ito na mga batang walang kalaban-laban. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Ang hina mo naman. Parang nabanatan ka lang eh. Akala mo binugbog ka na ng 10 bata. Tara na nga mga tol. Sandali! Ibalik niyo sa akin yan! Akin na yan! Pasensya ka na. Napulot ko na to eh. Malas mo lang dahil hindi ako nagbabalik ng mga bagay na napulot ko na. Raul, ibalik mo sa kanya ang kahoy na yan. Wala ka talagang kasing sama. Pati laruan ng may laruan, kinukuha mo. Bakit? Papalag ka ba ha? Hindi ka pa ba nadadala sa pambubugbog namin sa iyo kahapon? O baka naman gusto mong tamaan ka ulit sa amin ngayon? Tama na yan. Huwag niyo siyang idamay. Ang sasama talaga ninyo. Aba, nagpapakabayanin dayong to ah. Hoy ikaw, makinig ka mabuti sa sasabihin ko. Kapag hindi taga rito, kailangan naglalagay sa amin ng mga pamproteksyon, katulad ng salapi. Magpasalamat ka nga dahil itong patpat lang ang kinuha ko sa'yo. Maganda lang talaga eh, kaya sa akin na to ah. Akin ang laruan ko. Kundi, magsisisi ka. Ako magsisisi para sa patpat? Patawa ka. Kung gusto mong kunin, agawin mo sa akin. O di kaya, ipahabol mo kami sa pilay na si Alab. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawanan sa pangkat ni Raul. Kaya naman, mas pinili na lang ni Alab ang yumuko at hindi tignan ang mga batang masasaya na nakatingin pa sa maiksi niyang paa. Kasabay ng pagsilip ng kanyang luwa sa kanyang mga mata. Kaya naman, pinili na lamang niyang maglakad papalayo sa mga ito.
Nang makaalis si Raul, ay tinawag naman siya ni Lito. Hinabol siya nito at paulit-ulit na tinatawag siya hanggang sa harangan siya nito sa unahan ng kanyang daan. Sandali! Teka! Hintayin mo ako, kaibigan! Ako nga pala si Lito. Ikaw si Alab, tama ba? Hindi tumingin si Alab sa batang lalaki na sa tingin niya ay kaedad niya lamang. Ni hindi niya sinagot ang tanong nito. Tuloy lang siya sa paglalakad habang paika-ika ang hakbang. Gusto ko lang naman magpasalamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Taga dyan lang ako, sa gitnang kakahuyan. Ang mga magulang ko ang nakabili ng malawak na taniman ng nyug doon. Anak ako ni Aling Seta. Pero hindi pa rin niya ito kinibo o inimikan. Sa halip ay diretso siya sa paika-ikang paglalakad habang hindi ito pinapansin. Tila wala siyang nakikitang bata dahil ayaw niya nang makipag-usap sa iba. Nahihiya siyang hindi pantay ang kanyang mga paa. Ano kasi? Gusto ko sanang makipagkaibigan sa'yo. Ayos lang ba? Hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo. Mas gusto ko ang ugali ng tao. At alam kong mabuti kang tao. Huminto siya sa pagakbang at hinarap ito. Pinagmasdan niyang mabuti ito at napansin niyang malinis itong manamit. Putok ang labi nito na siguro ay kagagawan ni Raul. Hindi na ako nakikipagkaibigan kahit na kanino eh. Alam kong magagawa mo pa rin makipag-usap sa akin kahit hindi tayo magkaibigan. Talaga bang masama ang ugali ng mga batang yun? Nakita ko kasi sila kanina. Hinarang nila yung mga batang nagbibenta sa matanda ng mga insekto. Kinuha nila ang pera ng ibang mga bata. Pati nga ako, hindi nakaligtas sa kanila eh. Akala nila, nagbenta rin ako ng insekto sa matandang yun. Bakit mo ba ako kinakausap? Ayoko makipagkaibigan kahit kanino. Wala naman silang ibang gusto sa akin, kundi ang pagtawanan nila ako araw-araw. Pero iba ako sa kanila. Dati ko nang alaman tungkol sa'yo. Maging sa mga pagtulong mo sa mga insekto at pareho lamang tayo ng gusto. Ang nais ko ay ligtas ang lahat ng mga hayop at malayang mamuhay dito sa kagubatan. Sobrang mahal ko ang kalikasan. Kaya nga gusto kitang maging kaibigan eh. Pasensya na, pero ayoko na talaga makipagkaibigan sa iba eh. Ang totoo, ay hindi na ako lalabas ng bahay. Ayoko na mag-alala pa ang aking mga magulang sa akin. Madalas kasi akong pagtripan ng grupo nila Raul. Pero malinis naman ang intensyon ko sa iyo eh. Hindi naman masama kung susubukan mong maging kaibigan ako. Katulad mo, hindi ko rin gusto makipaglaro sa iba at palagi akong nag-iisa. Ayoko rin makihalubilo sa mga tao. Tapos kahapon nakita kita. Gusto kitang tulungan. Kaya lang, mahina naman ang katawan ko. Biglang naramdaman ni Alab na parang gumaan ang kanyang pakiramdam habang kausap ang batang lalaki. Kaya hindi niya namalayan na nagkwekwentuhan na pala sila ng matagal. Tinulungan siya ni Lito na maupo sa putol na sanga ng mangga. Pagkatapos ay nagkwento ito tungkol sa pamilya nito, habang siya naman ay nagkwento tungkol sa kapansanan niya at sa madalas na panunukso sa kanya ng mga tao. Ang totoo, nalulungkot ako, Alab. Bakit naman? Ako na lang kasi ang natitira sa bahay ko eh. Ang mga magulang ko, may kumuha sa kanila. Pero ngayon, alam ko na kung nasan sila. Hindi ko naman alam kung paano ko sila malalapitan. Sana, walang nangyaring masama sa kanila. Bakit hindi mo malapitan? May nagbabantay ba sa kanila? Siguro naman eh, walang nangyaring masama sa kanila. Mukhang nasa panganib sila, Alab. Hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong eh. Mabuti na lang at nakilala kita. Kahit papano, ay may nakakausap ako. Sandali lang. Ano ba yung numero sa kamay mo? Ah, ito ba? Gawa ito ni Lolo Tabon, yung bumibili ng mga tipaklong sa mga bata. Wala naman akong ibinenta sa kanya, pero nilagyan pa rin niya ako nito. Napansin ni Alab ang pamumutla sa labi ni Lito. Nanginginig ang kamay nitong hinawakan ang kanyang kanang kamay na merong nakasulat na numero.
Bakit, Lito? May problema ba sa kamay ko? Ha? Wala naman. Hindi ka pa ba uuwi sa inyo? Magkita na lang tayo ulit rito, ah. Oo naman. Masaya ka namang kausap eh. O sige, paano? Magkaibigan na tayo ngayon ah. Sana lang talaga. Iba ka sa kanila. Pangako, palagi mo akong karamay sa lahat ng oras. Masayang naghiwalay ang dalawa sa daan, papunta sa labas ng kagubatan. Mula sa kanyang kinatatayuan ay natanaw niya ang kanyang ina na kanina pang naghihintay sa kanya. Kasama nito si Mang Buboy na may dalang isang sakong bigas para sa konsumo nila sa loob ng isang buwan. Napansin niya na para bang nagbago ang anyo ng kanyang mga magulang. Bigla siyang kinilabutan nang makita na parang tinubuan ng mga ito ng balahibo sa katawan. Mapupula rin ang mga mata at nakikilala na lamang niya sa damit at boses. Tay! Nay! Oh, bakit anak? Namumutla ang labi mo ah. Saan ka ba nang galing? At kanina ka pa naming hinihintay ng nanay mo. Tay! Ba't parang mukha po kayong mga halimaw? Ano ka mo? Abay tinamaan ng lintik ng batang to ah. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Tay! Ang mga mukha po niyo ni nanay. Kawig po ng nilalang na pumasok sa kwarto ko. Bakit ganyan po mga itsura niyo, nay? Tay! Sino kayo? Kayo ba ang mga magulang ko? Alab anak, huminahon ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Ano bang nakikita mo sa mukha namin ng nanay mo? Sinubukan ng kanyang ama na lumapit sa kanya. Habang pasan pa rin ito ang bigas, subalit umatras siya ng hakbang papalayo rito. Ilang beses niyang kinusot ang kanyang mga mata at hindi pa rin nagbago ang itsura ng kanyang mga magulang. Kaya naman, dala ng takot ay tumakbo siyang pabalik sa kagubatan. Itinaas niya ang isa niyang paa upang makahakbang ng malaki at makalayo sa mga magulang. Anak! Sandali lang! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Malalaki ang mga hakbang ng paa na kahit paika-ika siya ng takbo ay sinikap niyang makalayo sa kanyang mga magulang. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso dahil sa labis na takot. Lakad at takbo ang kanyang ginawa. Balak niyang pumunta sa bahay ni Lito para humingi ng tulong. Natatandaan niyang sinabi nito na nakatira ito sa gitnang kakahuyan. Narinig pa niya ang malakas na pagtawag ng kanyang ina sa kanya. Subalit mas binilisan niya ang paghakbang papalayo sa mga ito. Biglang nagbago ang kanyang paningin sa kanyang mga magulang. Para itong mga halimaw na kamuka ng mga demonyo. Umiiyak si Alab habang tinatahak ang daan patungo sa bahay ni Lito. Sakto naman na naabutan pa niyang naglalakad si Lito at nagulat ito nang makita siyang humahangos. Aba, Alab! Bakit ka nandito? Lito, tulungan mo ako. Parang namamaligno ako. Ano ka mo? Paano namamaligno? Bigla kasing nagbago ang anyo ng aking mga magulang. Para silang mga demonyo. Sinasabi ko na nga ba eh. At may mali eh. Ano? May mali? Ano, Lito? Diyan sa numerong nakalagay sa kabay mo. Isang sumpang hukluban ang tawag dyan. Na ang ibig sabihin, palitan. Kapag wala kang nahuling mga insekto, hindi mo na mababawi ang mga magulang mo. Ikaw lang ang nakakakita sa kanilang nakakatakot na anyo. Masama ito, Alab. Bakit ka pumayag na magpalagay ng sumpa sa matandang yun? Hindi ko naman alam kung anong pinagsasasabi mo at kung ano ang ibig mong sabihin sa matandang yun. Makinig ka, Alab. Siya ang sinasabi kong kumuha sa mga magulang ko. Delikado siyang nilalang, kaya dapat mo siyang iwasan. Paano na mga magulang ko, Lito? Ano nang gagawin ko? Kapag hindi ka nakahuli ng mga insekto sa loob ng isang araw, mapapahama ka mga magulang mo. Depende sa parusang gagawin niya sa kanila. Hindi siya titigil hanggat hindi ka natututong gumawa ng kasalanan. Diyos ko, Lito. Bakit ako? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi ako kailanman ng argabyado ng tao. Yun na nga ang masama eh. Masyado ka kasing mabait. Kaya gusto ko niyang kunin. Patawarin mo ako, Alab ah. Mukhang nahuli na ako ng dating. Pero magagawa pa naman kitang tuyungan.
Paano, Lito? Nakikiusap ako, tulungan mo ako. Tulungan mo akong iligtas sa mga magulang ko. Lito, papatayin ba niya ang mga magulang ko? Oo. Kaya mahalaga ang bawat sandali, Alab. Halika, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Ha? Saan tayo pupunta, Lito? Hindi na nagsalita si Lito. Hinawakan siya nito sa kanyang kamay at inalalayan siyang maglakad papunta sa kabilang direksyon na daan. Ilang minuto ang lumipas ay nakita nila ang maliit na bahay na gawa sa kawayan at kugon. Nakita rin niya ang malaking kulungan na napapalibutan ng kulambo na iniharang sa bawat kanto ng kulungan. Nagtago sila sa likod ng puno habang nakasilip sa matandang nagpapakawala ng mga insekto sa loob. Nakita mo ba ang ginagawa niya? Hindi siya ordinaryong tao, Alab. Isa siyang engkantong nag-iipon ng mga enerhiya mula sa mga insekto. Isa siyang hari ng mga itim na engkanto at nanganganib ang buhay ng mga magulang mo. Sa oras na wala kang maibigay na insekto sa matandang yan, makakaramdam ng pagkauhaw sa dugo ang mga magulang mo. Diyos ko, natatakot ako para sa'yo. Paano nga, Lito? Paano ko silang maililigtas? Natatakot ako sa mga sinasabi mo eh. Siya rin ang responsable sa pagkawala ng mga bata rito. Kaya ako alam ang mga yan dahil biktima rin ako ng matandang yan. At kaya kanya nilapitan dahil taglay mo ang busilak na pusong may kakayahang humuli sa pinakamalakas na mutyang tatalo sa kanyang kapangyarihan. Galit siya sa mga batang may mabubuting kalooban at magiliw naman siya sa mga batang masasamang ugali. Katumbas niya ang lakas ni kamatayan. Kaya marami ang natatakot sa kanyang lumaban. Lito, sabihin mo nga sa akin, may pag-asa pa bang matulungan ko ang aking mga magulang? Maililigtas ko ba sila? Oo naman. Ang kailangan mo lang ay ang makahuli ng mutya ng tipaklong. Ano? Manghuli ng mutya ng tipaklong? Paano ko naman yung gagawin? Pilay ako. Umaasa lang ako sa saklay ko. Walang imposible sa taong gustong mailigtas ang magulang. Ikaw lang ang makakahuli sa mutya ng tipaklong. Dahil ayon sa propesiya ng sinaunang libro na nabasa ko sa aklat ng mga ninuno ko, ang batang merong hindi pantay na mga paalabang at may mabuting kalooban ang makakakuha ng mutya ng tipaklong. Teka, bakit naman sa dinabi namin ng sakit yung may batang hindi pantay ang paa ang makakakuha nun? Talagang tugma pa sa kapansanan ko. Dahil ang taglay na kapangyarihan ng mutya ng tipaklong ay ang magbigay ng lakas sa paa ng taong makakakuha nito. Bakit marami kang alam tungkol sa kanila at sa mga mutya? Dahil dating mga antingero ang mga ninuno ko. Huwag ka ng maraming tanong. Sumunod ka na lang sa akin. Tara, sumama ka na muna sa bahay. Pero hahanapin ako ng mga magulang ko, Lito. Paano mo silang haharapin, Alab? Sige nga, kung ang tingin mo sa kanila ay mga halimaw. Naluluwa na muling napasulyap si Alab sa matandang masayang nakatingala sa mga insektong lumilipad sa loob ng kulungan. Natatakot siya na baka hindi niya mailigtas ang kanyang mga magulang. Sumunod siya sa paglalakad kay Lito, papalayo sa bahay ng matanda. Saktong pagsapit nila sa gitnang kagubatan, ay biglang naramdaman ni Alab na parang may nilalang na sumusunod sa kanila. Saglit silang tumigil at luminga sa likuran. Halos manlaki ang mga mata niya nang makita ang 5 mga nilalang na may nakakatakot na itsura. Kahawig ang mga ito ng paniki, ngunit may sungay. Mapupula ang mga mata habang nakatingin sa kanila ni Lito. Humarang si Lito sa kanya at hinarap nito ang 5 mga nilalang na nakadipang lumalapit sa kanila. Mga alagad sila ng matandang si Tabon. Nakita niya tayo, kaya niya tayo pinasundan. Diyos ko, kahit tirik ang araw, umaatake sila. Dahil hindi naman sila taga rito, Alab. Sila ang mga engkantong alagad ni Lolo Tabon. Kaya mag-iingat ka. Mapanganib ang kanilang mga kuko, maging ang kanilang mga kagat. Ano nang gagawin natin ngayon, Lito? Napapalibutan na nila tayo. Biglang sumugod ang isang nilalang na may matulis na kuko at sinalubong naman ito ni Lito ng suntok sa muka.
Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa na parabang tinamaan ito ng malakas na kamao sa muka. Habang ang apat pa ay sabay-sabay na umatake sa kanila. Inihanda niya ang kanyang saklay at ipinalo niya yon sa mga kalaban, habang si Lito naman ay parang naging mabilis kumilos at nagawa nitong mapatumba ang mga kalaban. Ang batang tinulungan niya kanina habang sinasaktan ni Raul ay mahusay pala pagdating sa pakikipaglaban. Doon niya lang nalaman na pinagpasensyahan lang ng kaibigan ang mga batang nanakit dito. Kaya naman, lihim siyang natuwa dahil totoong mabuting tao si Lito. Tara na, Alab! Lumingon muna si Alab sa mga nakabagsak na nilalang sa lupa habang umaangil ang mga itong hawak ang mga katawan na nasaktan. Kahit hirap ay sinikap niya na makalayo sa mga ito habang hindi nawawala sa kanyang isip na kailangan niyang maging matatag para sa kanyang mga magulang. Maya-maya pa ay narating nila ang bahay ni Lito. Isang maliit na kubo yun na gawa sa kawayan at pawid. Nakatayo yun sa itaas ng talon. Maingat silang humakbang sa malalaki at magaspang na bato para makaakyat sa itaas. Hindi nagtagal ay narating din nila ang bahay at pagod na pumasok sa loob ng bahay ang dalawa. Naupo si Alab sa upuang gawa sa kahoy at iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Sige, maupo ka na muna dyan ha, at kukuha lang ako ng maiinomong tubig. Lito, sabihin mo nga, paano kung makukuha ang mutya ng tipaklong? Sa gitna ng kakahuyan na malapit sa punso. Kulay itim ang punso na nakasandal sa katawan ng puno ng dao. Doon mo siya aabangang lumabas para makuha ang mutya ng tipaklong. Kusa itong nagpapahuli sa batang may mabuting kalooban. Kailangan mong malampasan ang pagsubok niya sa'yo bago mo siya mahuli. Talaga bang magagawa ko siyang mahuli? Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ka ba nagbibiro lang? Sa sitwasyong ganito, nabuhay nang nakataya, walang puwang ang pagbibiro, Alab. Akala mo ba ay laro-laro lang ang ginagawa natin? Nakita mo naman, di ba, ang mga nilalang kanina? Kapag hindi ka pa kumilos, hindi na matatanggal ang tatak sa kamay mo at habang buhay ka nang magiging alipin ng matandang hukluban na yun. Malupit siya, mahirap siyang kalabanin dahil may lakas siyang taglay na ang tanging mutya lang ng tipaklong ang makakatalo. Hindi ko akalain na sa kabila ng kapansanan ko ay papasarin ko ang ganitong klaseng pagsubok. Pakiramdam ko, Lito, ay mabibigo lamang tayo. Kung susuko ka kagad, paano ang mga magulang mo? Paano naman ang mga magulang kung umaasa rin sa'yo? Sasamahan kita. Walang iwanan. Sige na, uminom ka na muna ng tubig. Mamayang pagdilim ay pupunta tayo sa pusod ng kagubatan. Hahanapin natin ang kinaroroonan ng punso para mahuli ang mutya ng tipaklong. Inabot na sa kanya ni Lito ang baso na may lamang tubig. Sa kanya mabilis na nilagok yun. Parang may kung anong malakas na enerhiya ang nagbigay sa kanya ng ginhawa at nawala ang pananakit ng dati niyang sugat. Nagplano muna silang mabuti hanggang sa maihanda na nila ang mga gagamitin. Matyagang naghintay ng pagdilim ang dalawa sa bahay ni Lito. Bago sila nagsimulang maglakad, dala naman ang lumang gasera nito. Halos mabingi sa kabog ng dibdib si Alab habang tinatahak nila ang daan papunta sa sinasabing lugar ni Lito. Ilang minuto lamang ang lumipas nang makarating sila sa isang punso na nasisikatan ng liwanag ng buwan. Nagkubli sila sa likod ng katawan ng puno ng kawayan habang nakatingin sa kulay itim na punso. Dito alang, Alab ah. Maglilibot-libot lang ako sa paligid para matiyak nating walang nakasunod sa atin. Teka, sandali lang, Lito. Iiwan mo ko rito. Paano kung biglang magpakita ang mutya ng tipaklong? Paano kung malalaman na mutya ng tipaklong ang uhulihin ko? Makinig kang mabuti sa akin, Alab. May taglay siyang liwanag na ikaw lang ang makakakita. Sa may businak na puso lang siya nagpapakita. Sige na, Alab. Wala nang oras, babalikan kita rito kagad. Pero kapag hindi na ako nakabalik, mauna ka nang umuwi sa bahay nyo ah. Kahit papano, ay hindi mo na makikita ang kanilang mukhang halimaw sa itsura nila. Bukas tayo magkita kung sakali.
Teka, bakit bukas pa? Saan ka ba pupunta? Kailangan ko rin iligtas sa mga magulang ko. Pupuntahan ko matandang yun. Pero sa gayon, kailangan ko makasiguro na ligtas ang lugar na to sa mga nilalang na magtatangkang umagaw sa'yo ng mutya. At kapag hawak mo na ang mutya ng tipaklong, hindi ka nila masasaktan dahil may kapangyarihan ka na rin panlaban sa kanila. Tutulman ang kalooban ni Alab sa sinabi ni Lito ay wala na siyang nagawa kundi ang habulin na lang ito ng tanaw habang ang kanyang kabog sa dibdib ay pabilis ng pabilis. Hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa punsong itinuro ng kanyang kaibigan at hindi nga nagtagal ay nakita niya ang maraming gamo-gamong lumalabas sa punso at agaw pansin ang kakaibang tipaklong na kasama sa paglipad nito sa ere. Nagliliwanag yon na umiikot sa paligid ng punso. Maingat niyang nilapitan yon at nakahandang huliin. Kaya lang, bago pa man niya ito malapitan, ay sumalpok na sa kanyang muka ang maraming gamo-gamo na nagbabantay sa punso. Halos sumuot yun sa kanyang mga tenga at ilong, kaya naman natumba siya sa lupa at nabitiwan ang hawak na gasera. Hindi niya akalain na may nagawang tulong sa kanya ang ilawan dahil lumapit ang mga yon sa gasera. Kaya nawala ang pag-atake ng mga ito sa kanya. Sinulyapan niya ang nagliliwanag na tipaklong at hindi siya maaaring magkamali. Yun din ang tipaklong na iniligtas niya sa kamay ni Raul. Hindi niya akalain na nahawakan na pala niya yon nang hindi sinasadya. Kaya siguro may umatake sa akin na halimaw dahil ikaw ang pakay niya. At kaya nilagyan ako ng tatak na matandang yon dahil ang buong akala niya ay nasa akin na ang mutya ng tipaklong. Ngayon lang nagiging malinaw sa akin ang lahat. Talagang balak niyang kunin ang mga magulang ko at ako ang gagamitin niya para maging malakas siya. Muling sinulyapan ni Alab ang tipaklong na nakalapat ang paa sa ibabaw ng kulay itim na punso. Dahan-dahan siyang lumapit rito para sana ay hulihin yon. Subalit bigla siyang natumba nang bigla siyang atakihin ng nilalang mula sa himpapawid. Nakita niya ang isang aswang na may nakakatakot na itsura. Mukha itong paniki na may payat na pangangatawan. Bigla itong lumipad para sana ay dagitin siya. Subalit naiwasan niya ito at hinampas niya ng kanyang saklay. Bumagsak siya sa lupa habang pilit na bumabangon. Itinukod niya ang kanyang saklay, saka muling nilapitan ang lumilipad na tipaklong. Nahirapan siyang hulihin yon dahil nawawala ito sa tuwing lumalapit siya, hanggang sa naisip niyang manatiling nakatayo sa tapat ng punso at idaan niya sa pakiusap at paghingi ng tulong sa mahiwagang tipaklong. Kaibigan tipaklong, patawarin mo ako. Kinagambala akong yung pananahimik. Pero pakiusap naman oh. Kailangan ko kasi ang tulong mo. Nasa panganib ang mga magulang ko at gusto ko silang iligtas. Pinapangako ko sa'yo, sa oras na matalo ko na ang hari ng itim na engkanto, ibabalik kita rito. Sige na, pumayag ka na oh. Nakikiusap ako. Parang awa mo na. Tumigil sa paglipad ang nagliliwanag na tipaklong at dumapo yun sa ibabaw ng kulay itim na punso. Hinayaan nitong lumapit si Alab para hulihin ito, kasabay ng muling pag-atake ng nilalang na may itsurang paniki. Muli siya nitong inatake na para bang pinipigilan siya nitong lumapit sa tipaklong. Bigla siyang yumuko para iwasan ang pagdagit nito sa kanya. Kaya naman, sinamantala niya ang pagkakataon na nakalayo ito. Mabilis niyang hinuli ang mutya ng tipaklong at gano'n na lamang ang gulat niya nang mas lalong lumakas ang liwanag nun. Tila naramdaman niyang pumasok ang malakas na liwanag sa buo niyang katawan at narinig niya ang isang tinig. Pamilyar sa kanya ang boses na yon, na para bang nanggagaling sa tipaklong na nasa palad niya. Ikaw ang batang matagal ko nang hinihintay. Ang bagong tagapagligtas laban sa kasamaan. Teka, nagsasalita ka pala? Oo, una pa lang kitang nakilala ay alam kong ikaw na talaga ang nakatakda para sa akin. Maraming salamat dahil sa wakas
ay natagpuan na natin ang isa't isa. Teka, anong ibig mo sabihin? Anong ibig mo sabihin na natatandaan mo ko? Natatandaan mo nung araw na nailigtas kita? Oo naman. Wala lang akong pagkakataon kung paano kitang kakausapin nun dahil baka matakot ka. Kaibigan Tipaklong, kailangan ko ang tulong mo. Ililigtas ko ang mga magulang ko. Nararamdaman ko ang malakas na enerhiyang bumabalot sa katawan mo dahil sa kapangyarihang taglay ng aking gabay. Magagawa mo ng makalakad at makipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Saka lang napansin ni Alab na hindi na niya hawak ang kanyang saklay at ang kanyang mga paa ay pantay na rin. Halos maluwa siya nang makita ang kanyang itsura. Wala na siyang kapansanan. Umikot-ikot pa siya habang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Bigla niyang naalala ang kaibigang si Lito. Sandali, pwede ko bang sabihin kay Lito na nahuli ko na ang mutya ng Tipaklong? Oo naman. Kaya lang, hindi pwedeng malaman niya na nakapagsasalita ako. At sa pagsapit ng umaga, kailangan mo kong ilagay sa bukas na garapon upang makasagap ako ng malakas na enerhiya sa paligid niyo. Ibig sabihin, sa gabi lang pala kita pwedeng magamit para mailigtas sa mga magulang ko. Hindi alam. Kahit na anong oras, basta hilingin mo, magpapakita ako at sasanib sa katawan mo. Sa oras na ito, ay magagawa mo ng iligtas ang mga magulang mo sa pamamagitan ng taglay kong liwanag. Itapat mo lang ako sa numerong nakatatak sa kamay mo at mawawala na ang bisa ng kapangyarihan ng hari ng itim na engkanto na si Lolo Tabon sa mga magulang mo. Kaya lang, Alab, hindi biro ang panganib na naghihintay sa'yo dahil nararamdaman ng halimaw na yon na napasa kamay mo na ako. Patunay ang kanyang alagad na umatake sa'yo kanina. Hindi nagtagal ay nakita niyang bumalik ang aswang na sumusubok na dumagit sa kanya. Kaya naman ang ginawa niya ay umikot siya sa ere at sa isang iglap ay naging tila espada ang kanyang kamay na parabang karit ito ng Tipaklong na ginagamit nito na panghuli at panlaban sa mga nais siyang gawing pagkain. Kasing talas yun ng blade at may kakayahan din siyang tumalon ng mataas na kagaya sa kakayahan ng Tipaklong. Inabot ng kanyang kamay na malakarit ang lumilipad na aswang. Tinamaan niya ito sa pakpak, kaya naman bumagsak ito sa lupa. Mataas ang talon na ang patak niya ay sa mismong tiyan nito. Saktong pagbagsak niya ang pagtarak naman ng dalawa niyang karit sa katawan nito. Umangil ito ng nakakakilabot na tunog na parabang sa paniki. Bakas ang sakit sa garalgal nitong pag-angil hanggang sa malusaw ang buo nitong katawan. Saka lang bumalik sa dati ang kanyang mga kamay at naglaho ang Tipaklong na nakausap niya. Napansin din niya na nagbalik sa dati ang kanyang mga paa at sakto yun ng pagdating ni Lito kasama ang kanyang ama. Hindi maitago ang tuwa sa muka ni Mang Buboy nang makita siya. Kasama ang mga ito ng mga tanod na may dalang sulo. Anak! Anak! Bakit naglayas ka? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang pupunta sa lugar na ito? Lalo na kapag gabi. Tay, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam na nilalagnat ako. Kaya ang tingin ko po sa inyo ay mga aswang. Ang mahalaga ay nakita ka namin. Halos maghapon kami naghanap sa iyo, anak. Pinag-alala mo kami ng nanay mo. Akala namin kung napano ka na. Pinagmasdan ni Alab ang kanyang ama at normal na ulit ang itsura nito. Kaya natitiyak niyang ganun din ang kanyang ina. Nawala na rin ang tatak sa kanyang kamay. Indikasyong nakalaya na ang kanyang mga magulang sa kapangyarihan ng sumpa ng isang matandang hukluban na hari ng mga engkantong itim. Umuwi na po tayo, Tay. Baka nag-aalala na po si nanay sa atin. Sandali, Alab. Pwede ba tayo mag-usap? Anak, sino naman siya? Kaibigan ko po, Tay. Siya po si Lito. Talaga, anak? May kaibigan ka na? Nako, salamat naman sa Diyos. Sa wakas ay nakahanap ka na ng kaibigan. O sige na, mag-usap na muna kayo ng kaibigan mo. Huwag lang kayo magtatagal ha.
Kakausapin ko lang si Kapitan at ang mga tanod niya. Mangyaring sumabay lang kami kala Kapitan sa paghanap sa grupo nila Raul. Akala talaga namin ng nanay mo kasama ka na sa mga nawawala. Ano po? Ano po sabi niyo, Tay? Ano pong tungkol kay Raul? Kasabay mo silang nawala, anak. Kasama ng kanyang mga kaibigan. Kaya nga iyak ng iyak ang nanay mo dahil akala niya may kumuha na rin sa'yo. Maraming mga tanod na naghahanap sa kanila. Nagtulong-tulong na rin ang lahat ng mga magulang ng mga batang nawala. Kaya naman, sumama na rin ako. Hindi ba kayo magkakasama? Hindi po, Tay. Kaya mas kailangan natin mag-usap, Alab. Mukhang nagsisimula ng kumilos si Lolo Tabon. Ano nga pala ang sasabihin mo sa akin, Lito? Nahuli mo na ba ang mutya ng tipaklong? Oo, at nagulat nga ako sa naging epekto nito sa katawan ko, lalo na sa paa ko. Nararamdaman din ang mutya kapag may panganib sa paligid at may mga taong parating. Dahil hindi pwedeng malaman ng mga tao ang tungkol sa mutya. Salamat naman sa Diyos at nahuli mo na ang mutya ng tipaklong. Ano nang gagawin natin ngayon, Lito? Nasa panganib si na Raul at ang mga kaibigan niya. Ang ibig mong sabihin, ililigtas mo pa rin sila kahit naging masama sila sa'yo? Oo naman, Lito. Yun ang tama. Ang mahalin ng kaaway. Maliban sa mga alagad ng kadiliman. Gusto ko pa rin na mailigtas sila sa kamay ni Lolo Tabon. Talagang busilak ang puso mo, Alab. Kailangan na muna natin maghiwalay. Umuwi ka na muna sa bahay nyo. Natitiyak kong babalikan ka ni Lolo Tabon. Kukunin niya sa iyo ang mutya ng tipaklong. Tandaan mong kusad lalabas ang kapangyarihan mo sa oras na malalagay ka sa kapahamakan. Mag-iingat ka. O anak, tapos na ba kayo mag-usap ng kaibigan mo? Nag-iisa ang nanay mo sa bahay. Tara't umuwi na tayo. Opo, Tay. O paano, Lito? Ayos ka lang ba na maiwan dito? Oo naman. Sanay na ako sa gubat, no? Huwag ka mag-alala. Magkita na lamang tayo sa bahay ng matandang hukluban. O sige, aalis na kami Mag-iingat ka rin. Kasama ng ibang mga tanod ay sinamahan silang umuwi sa bahay habang hawak niya ang kanyang saklay. Sa isip niya ay hindi niya makalimutan ang nangyari sa kanyang mga paa. Meron palang pag-asa na makalakad siya. Pagdating nga nila sa kanilang bahay ay nakita nilang nakaabang na kagad si Aling Susan sa may pintuan. Halos maluwa ito sa paglapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Sinabi nitong nag-alala raw itong mabuti nang biglang nawala ang mga kabataang nakita nila sa kakahuyan. Ang ibig niyo pong sabihin, Nay, lahat po ng mga batang nakita nating nakapila sa matandang yon, nawala pong lahat? Tumangulang ang kanyang ina at inalalayan siya nitong pumasok hanggang sa loob ng bahay. Tuwang-tuwa ito na maayos siyang nakabalik at higit sa lahat, nailigtas niya ang mga ito sa sumpa ni Lolo Tabon. Kaya nga nagpasama na kami sa mga tanod para hanapin kayo ng mga bata. Maraming salamat talaga at walang nangyaring masama sa iyo. Pero ang ibang mga kabataang sabay-sabay na nawala ay nakakapangambang baka matulad din sila sa mga batang una nang nawala. Napalugmok ng upo si Alab sa upuang nakaharap kay Mang Buboy. Kailangan niyang mailigtas si Raul kasama ang iba pang mga bata na nakuha ng matandang hukluban. Hindi dapat siya mag-aksaya ng oras. Kailangan niyang bumalik sa bahay ni Lolo Tabon. Hindi niya alam kung buhay pa ang mga batang binihag nito. Nay, Tay, gusto ko na pong magpahinga. Parang bigla po ako nakaramdam ng pagod Hindi ka man lang ba kakain ng hapunan, anak? Busog pa po ako, Tay. O sige na, magsarado ka mabuti ng bintana ha, nang hindi makapasok ang masamang nilalang na umatake sa iyo noong nakaraang gabi. Ako naman kailangan kong bumalik sa gubat para tumulong sa mga tanod na kasama natin para mahanap na mga batang yon at kawawa naman. Pero Tay, gabi na po at delikado po. Alam ko anak, kung gaano kahirap para sa mga magulang ang hindi mahanap ang anak nila.
Para na kaming pinapatay sa sobrang pag-aalala. Tsaka may mga kasama naman akong mga tanod na naghihintay sa labas. Kaya sige na, huwag ka na mag-alala. Magpahinga ka na. At yung bintana mo, huwag mong kalimutang isarado ha. Wala na ngang nagawa si Alab nang makita niyang nagpaalam na ang kanyang ama sa kanyang ina na may dalasanang pagkain para sa kanya. Malungkot itong sumulyap sa kanya bago nagyakap sa asawa. Maya-maya ay inalok siya nitong kumain, subalit tumanggi siya. Kailangan niyang magmadali para sa mga batang kailangan niyang iligtas. Isinarado niyang mabuti ang pintuan para hindi mahalata ng kanyang ina kung sakaling wala na siya sa loob ng kanyang silid. Pagpasok niya sa loob ng kanyang kwarto ay nagpalit siya kagad ng damit. Sa bintana siya dumaan para sumunod sa kanyang ama. Muli niyang pinagana ang kanyang kapangyarihan at muling lumitaw sa kanyang harapan ang lumiliwanag na tipaklong. Nagbigay gabay ito sa kanya, pati na sa kanyang mga paa. Lumiwanag ang kanyang tingin sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay naging malaespada na malakarit ang talim. Mataas ang kanyang talon na nagpalipat-lipat siya sa mga puno. Habang tanaw niya ang mga tanod na may hawak na sulo. Sa kabilang kamay ng mga ito ay makikita ang hawak nilang mga sandata na panlaban sa mga nilalang na makakasalubong ng mga ito sa daan. Nakita niya ang kanyang ama na nasa maayos na kalagayan. Nagbantay siya sa mga nagroronda. Maya-maya pa ay naisipan niyang dumiretso sa bahay ng matandang hukluban. Ilang talon lang ang ginawa niya at nakarating na siya kagad sa bahay ni Lolo Tabon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mas maraming insektong nakakulong sa loob ng hawla ng matanda. Kahit nagtatago siya sa likod ng mga puno, ay malinaw pa rin niyang naiintindihan ang sinasabi ng matanda sa pamamagitan ng pagbuka ng bibig nito. Sige lang! Magwala kayo kung gusto nyo! Umiyak kayo! Walang makakarinig sa inyo! Mamaya lang ay mapupunta na sa akin ang mga buhay nyo kapag lumubog ang buwan sa tapat ng hawla nito. Inagmasdang mabuti ni Alab ang mga insektong walang tigil sa paglipad at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niya ang mga kulay puting usok sa katawan ng mga ito. Hugis tao yun at kahawig ng mga batang nawawala. Isang patunay na ginawa ng mga insekto ang mga bata para makain ito ang enerhiya at buhay ng mga ito. Sa ganung paraan, mas madaragdagan ng kapangyarihan nito laban sa mga taong hahadlang sa paghahasik niya ng lagim. Kung ganun, ginawa na silang mga tipaklong ng matandang yon. Kailangan malaman ito ni Lito. Teka, nasan kaya ang lalaking yun? Kung kailan naman kailangan ko siya, saka naman siya nawala. Akala ko dito siya pupunta nang magpaalam siya sa akin kanina eh. Pambihira naman oh. Ako lang yata ang magliligtas sa kanyang mga magulang ah. Muling sinulyapan ni Alab ang bibig ni Lolo Tabon habang patuloy sa pagwasiwas ng kamay sa ere habang unti-unting nagbabago ito ng anyo. Halos hindi siya makahinga nang bigla itong yumuko at ang bukol nito sa likod ay bumukas at tumubo ang mga pakpak nito na parang sa paniki. Napataklob ng palad si Alab sa kanyang bibig nang masaksiyan niya ang totoong itsura ng aswang. Iniwan niya ang kanyang saklay at hinintay niyang makausap ang kanyang gabay. Lumitaw ang nagliliwanag na tipaklong sa kanyang harapan at kinausap ito. Kaibigan Tipaklong, anong gagawin ko? Paano ko siyang lalabanan? May kakayahan ng iyong kapangyarihan na tanggalin ang iyong presensya upang hindi ka maramdaman ng halimaw habang nagmamatyag ka sa kanya. Kaya mo maglaho at anuman ang isipin mong gawin ay magagawa mo. Kailangan mabuksan ang kulungan bago pa niya mahigop ang kulay puting usok. Yun ang enerhiyang kinakain ng aswang na yun. Kapag nangyari yun, mamamatay na ang lahat ng bihag niya. Pero, bakit ang mga magulang ng kaibigan ko? Bakit kasama sila sa biyag ng matanda? Saka nasan sila? Bakit pati sila ay kinuha nito? Dahil sa kapangyarihang taglay ng magulang ng kaibigan mo. Sila ang mga manunugis at ang tingero ng aswang.
Kaya higit na mas malakas ang kanilang mga enerhiya kumpara sa mga batang nakuha niya. Tara na, kailangan na nating magmadali. Muling sumanib sa kanyang katawan ang nagliliwanag na tipaklong. Ibinuka niya ang kanyang pakpak at tumalon papunta sa kinaroroonan ng hawla. Naglaho ang kanyang katawan at naglakad siya na parang hangin. Walang kahirap-hirap na nakapasok siya sa loob ng hawla para pakawalan ang mga insektong nakakulong at malinaw niyang narinig ang sinasabi ni Lolo Tabon. Akala mo ba na kahit may kakayahan kang maglaho ay hindi kita mararamdaman kahit na tinanggal mo ang presensya mo? Ito ang kapalit ng paghigop ko sa mga enerhiya ng mga batang nakukuha ko. Naku po, hindi ito maaari. Kahit naging invisible ako, para na rin niya ako nakikita. Kailangan ko mapakawalan kagad ang mga insekto. Ito ang isang pagkakamaling nagawa mo, o bata. Dahil sisiguraduhin kong kasama kang mahihigop ng aking kapangyarihan sa oras na kinuha ko na ang kanilang mga buhay. Dahil sa takot at labis na pag-aalala, napilitang magpakita si Alab sa matanda. Malinaw niyang nakita ang anyo nito, isang nakakatakot na nilalang na merong 2 sungay. Magulo ang buhok, may bukol, antig-kabila ang pisngi, at nakalabas ang mga pangil nito. Mapupula ang mga matang tila nagbabagang apoy. Ang pakpak nitong nakabuka ay sapat na para matakot siya sa itsura nitong malademonyo. Nakangisi itong tumutulo pa ang laway na may kasamang dugo. Lumitaw ang kulay itim nitong malalagaring mga ngipin. Hindi yan tulad mo at sisira sa mga plano ko. Para kang langgam na lalaban sa isang dragon na katulad ko. Hindi ka magtatagumpay! Iligtas ko mga bata! Hindi ako makakapayag na makuha mo sila lahat. Halimaw ka! Hindi mo na sila mababawi! Dahil sila mismo ang pumili nito. Sila ang pumili para maging masama. Tagakulit lang ako ng mga batang maiitim ang mga buto. Masyado silang malupit sa mga hayop at insekto. Kaya nararapat lang sa kanila ang maging kauri namin. At dapat sa kanila ay matulad sa buhay ng isang tipaklong. Mararanasan nila ang kaparusahang matagal na nararapat para sa kanila. At walang makakapigil sa aking pag-asik na lagim! Nagkakamali ka dyan! Dahil Diyos lang ang may karapatang magparusa sa kanila. At kasama ka sa mga dapat na parusahan. Wala kang kasing sama. Lalabanan kita at ililigtas ko mga biyag mong hayop ka. Ito na ang magiging katapusan mo. Bumalik ka na sa impyerno! Ha! Itinutok ni Alab ang kanyang malakarit na kamay sa aswang at inatake ang kanyang kalaban, habang ang mga insektong nasa loob ng hawla ay isa-isang lumabas sa nakabukas na pinto. Habang ang iba naman ay takot na nagwawala at naghahanap ng butas na malulusutan, sinamantala ng mga ito ang pagkakataon para makatakas. Tinamaan si Alab ng matalim na kuko ni Lolo Tabon sa kanyang dibdib. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa at bumalandra siya sa harang ng hawla. Narinig niya ang malakas na pagtawa ng aswang at lumapit ito sa kanya. Sinakal nito ang kanyang leeg at muli siyang inihagis sa dingding. Naramdaman niya ang pananakit ng kanyang katawan at nagbabantang lumabas ang kanyang gabay na tipaklong. Pero muli siyang tumayo kahit pasuray-suray. Naglalaho ang kanyang paningin dahil sa lason ng kuko ng aswang mula sa kanyang sugat sa dibdib. Muli siya nitong inatake ng suntok sa tiyan. Subalit naiwasan niya yon at nagawa niyang mabutas ang pakpak nito gamit ang kanyang kamay na karit. Bumagsak ito sa lupa habang umaangil ng malakas. Lumipad itong pasugod sa kanya at tinamaan siya ng sipa nito sa kanyang dibdib. Muli siyang bumagsak ng pasadsad sa lupa, subalit naramdaman niya na unti-unting naghihilom ang kanyang sugat sa dibdib. Hindi ka makakatakas sa mas malakas kong kapangyarihan ngayon. Marami akong nahigop na enerhiya sa mga taong may masasamang puso.
Napakasayang mag-ipon ng maiitim na budhi ng mga kabataan! Hindi! Hindi ka magtatagumpay! Ililigtas ko sila at papatayin kita! Ikaw ang hindi makakatakas sa lupit ng kapangyarihan ko! Hindi mo ko kayang talunin kahit nasa iyo pa ang butya ng tipaklong! Magsama-sama kayo ng mga kauri mong talunan! Hindi kami mga talunan! Dahil nasa panig kami ng kabutihan! Ibubuwis ko ang aking buhay hanggang sa uling patak ng aking dugo! Inipon ni Alab ang kanyang buong lakas habang dahan-dahang tumatayo. Naramdaman niya ang pagkalat ng malakas na liwanag sa buong hawla at sumigaw siya ng buong lakas. Dahil sa malakas na kapangyarihang taglay ng kanyang mutya, nasira niya ang hawla at nakatakas ang mga insektong nakakulong. Hindi! Hindi maaari! Magbabayad kang hayop ka! Anong ginawa mo? Sumugod si Lolo Tabon sa nakatayong si Alab, subalit tumalsik lamang itong pabalik sa pinanggalingan nito. Bumagsak ito sa lupa at sumuka ng kulay itim na dugo. Nanghihina itong bumangon at sinamantala naman ni Alab ang pagkakataon na yon. Mabilis siyang lumapit dito at itinarak niya ang kanyang karit na kamay sa tiyan nito. Iniangat niya ito sa ere at inihagis sa kabilang sulok ng nasirang hawla. Kahit na kailan ay hindi mananalo ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan! Matitikman mo ngayon ang kaparusaang sinasabi ko sa'yo! Sige! Patayin mo ako! Kapag namatay ako, mamamatay rin ang pag-asa ninyong muling bumalik sa datingan nyo ang mga batang naging tipaklong! Hindi na sila makakabalik sa dati hanggat hindi sila ang namamatay! Hindi! Hindi uubra ang panlilinlang mo sa akin na hayop ka! Dahil ang pagbabalik nila sa dating anyo ay ang paghingi lang nila ng kapatawaran sa mga hayop na nasaktan nila. Kaya heto ang sayo! Ibabalik na kita sa mundong pinanggalingan mo! Mataas na tumalon si Alab at bumagsak siya sa kinaroroonan ng hukluban na si Lolo Tabon. Ubod lakas niyang ibinaon ang dalawa niyang karit na kamay sa katawan nito, kasabay ng pagdating ng mga tanod at ni Mang Buboy na natulala habang nakatingin sa nakikipaglaban na anak. Ubod lakas ding sumigaw si Alab habang paulit-ulit niyang sinasaksak ang hari ng itim na engkanto. Bumalik sa dating anyo ang matanda at nakita yon ng mga tanod. Dala ng bugso ng damdamin, pinagtulungan ng mga ito ang katawan ng matanda. Halos magkandaluray-luray ang katawan nito dahil sa mga tama ng sibat at itak. Ang mga insektong nakatakas ay muling bumalik at dumapo sa kanyang balikat. Tila narinig niya ang boses ni Raul sa katauhan ng tipaklong na malapit sa kanyang tenga. Maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa amin, Alab. Hindi namin nakalaing ikaw pa ang makakapatay sa aswang na yun. Muntik na kaming mamatay dahil lang sa kanya. Patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Sa ngayon, ay hindi ko alam kung paano ko kayo matutulungan makabalik sa dati. Pero alam kong may makakatulong sa inyo upang makalaya sa ganyang itsura. Diyos ko anak, ikaw ba yan? Nakakalakad ka na. At bakit ganyan ang itsura mo? Ako po ang bagong tagapagtanggol ng mga naaaping insekto at tagapagpalaganap po ng kabutihan sa mga kabataan. Tay, sila mga batang nawawala. Ginawa silang mga tipaklong ng itim na engkanto. Si Lolo Tabon po, ang hari ng mga masasamang nilalang na nakapasok po sa mundo ng mga tao. Pinarurusahan po ang mga biyag na kabataan dahil sa madalas nilang pananakit po sa mga insekto at mga hayop. Diyos ko, isa itong malupit na parusa. Kailangan mo ba ang saklay na to, anak? Nang makita ko itong nakasandal sa puno, kinabahan ako. Kaya nang lumapit ako rito, kahit ganyan ang itsura mo, ay agad kitang nakilala. Nakita na rin po ako ng mga tanod, Tay. Pero Tay, hindi po maaaring kumalat sa buong baryo ang tungkol po sa taglay kong kapangyarihan. Huwag ka mag-alala, anak, tungkol sa bagay na yan. Sinabihan ko na sila na ilihim ang kanilang mga nakita para na rin sa katahimikan ng baryong ito at para sa katahimikan ng buhay natin.
Inuwa ni Alab ang hawak na saklay ng kanyang ama at muling bumalik siya sa dati. Saktong paglabas naman ng tipaklong sa kanyang katawan ang paglitaw ng isang pamilyar na bata. Nagulat ang lahat sa pagbabagong anyo ng tipaklong sa kanilang harapan. Gulat na gulat naman si Alab sa kanyang mga natuklasan. Lito? Ikaw si Lito? Ikaw ang mutyang gabay ng tipaklong? Hehe, ako nga si Lito, kaibigan. At dahil sa'yo, makakasama ko na ulit ang mga magulang ko. Kaya pala nung una kitang makita ay nagtaka ako sa'yo dahil hindi naman kita nakikita sa lugar na to. Isa ka bang engkanto? Isa po akong diwata na nangangalaga sa kalikasan at mga insekto. At ngayon po, kasama ko na po ang mga magulang ko. Dahil po yun sa kabutihan po ng anak nyo. Mula sa kanilang harapan ay nakita nila ang nakalutang na mga tipaklong sa hangin. Binabalutan ito ng kulay berdeng liwanag. Nag-anyong tao ang mga ito na may matutulis na tenga. Labis ang pasasalamat ng mga ito sa ginawa ni Alab. Kaya naman, pinagsama ng mga ito ang kanilang kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang paa. Nagulat si Alab dahil makakalakad na siya at wala na siyang sakit na polio. Halos mapaluhod ang kanyang ama dahil sa pasasalamat nito sa ginawa ng mga magulang ni Lito. Napagulgol ng iyak si Alab dahil natupad na ang kanyang matagal na pinapangarap. Yun ay walang iba kundi ang makalakad. Sinabi ng mga diwata na busilak at mabuti raw ang kanyang kalooban. Kaya bilang pabuya sa lahat ng kabutihang nagawa niya, ay binigyan siya ng pagkakataong magkaroon ng paa. Salamat po, Diyos ko! Mga kaibigang engkanto, maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa akin. Ano ka ba, Alab? Ako pa nga ang dapat na magpasalamat sa iyo eh. Teka, paano ang mga batang naging tipaklong? Alam kong sobra na nilang pinagsisihan ang kanilang mga nagawa dahil sa mga nangyari sa kanila. Kaya kung hindi bukal sa kanilang kalooban ang paghingi ng tawad, hindi na sila makakabalik pa sa dati. Nakita ni Alab ang kahoy na hawak ni Lito. Yun ang kahoy na kinuha ni Raul at ng mga kaibigan nito. Inikot nito ang patpat sa ere at lumikha yun ng malakas na liwanag. Kumalat ang liwanag sa buong paligid at isa-isang lumitaw ang mga kabataan kasama ang mga nauna pang mga batang nawawala. Sakto yun ng pagdating ng mga umiiyak na magulang. Si Raul ang pinakahuling naging anyong tao dahil na rin sa laki ng nagawa nitong kasalanan. Hindi nito napigilan ang pag-iyak at napayakap ito kay Alab. Maraming salamat, Alab. Lalong-lalo na sa'yo, Lito. Patawarin niyo ako sa mga nagawa ko, ha? Magmula sa araw na to, ay hindi na ako mananakit ng mga hayop at pati na rin ng mga insekto. Lahat ng may buhay na nilalang, hindi na ako mananakit. Hanggang sa pagdating ng panahon na magkaroon na ako ng pamilya at mga anak, ay palagi kong aalalahanin ang kabutihang nangyari sa buhay ko nang dahil sa inyo. Dahil sa pagkakaligtas niyo sa akin, habang buhay ko itong tatalawin ang utang na loob sa inyo. Halos mapaluwa si Alab sa sobrang katuwaan nang makita ang mga magulang na yakap-yakap na ang mga nawawalang anak. Si Mang Buboy naman ay mahigpit siyang niyakap. Hindi nila akalain na sumunod din sa kanila si Aling Susan. Halos maluwa ito nang makitang magkasama ang mag-ama. Sa una ay nakurot siya ng kanyang ina dahil sa nagawa niyang pagtakas dito. Nalaman din ito ang pagkakaayos na ng kanyang paa. Kaya mas lalo itong napahagulgul ng iyak dahil sa labis na kaligayahan. Binura ni Lito ang alaala ng mga magulang at ng mga batang nakaligtas. Subalit mananatili sa mga puso ng mga bata ang nagawa nilang pagkakamali, pati na ang kanilang mga natutunang aral sa nangyari. Maging ang ginawa ni Alab para sa kanila. Magmula noon ay bumalik ang katahimikan sa baryo. Si Alab na dating nag-iisa, ngayon ay palagi nang may kasamang mga kabataan. Masayang naglalaro
at walang bahid ng kasamaan sa mga puso. Isang patunay na ang bawat nilalang sa mundo, maging ang mga elementong naninirahan sa ibang dimensyon ng mundo, ay merong karapatang mabuhay. Lahat ay pantay-pantay. Hindi natin dapat saktan ang mga hayop maging ang mga insekto na malayang naninirahan sa ating kagubatan. Sa halip, ituring natin silang pamilya at ingatan ng higit sa ating mga sarili upang mapanatili ang balanse ng ating kalikasan na puno ng pagmamahal at paggalang sa karapatan ng bawat nilalang. So yun na nga po mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Ano pa pong hinihintay natin? Ito na po. Shoutout po Tingo Mahinay ng San Antonio Ilosos Bakery from Northern Samar. Shoutout po Terilyn Panlilio from Bataan. Shoutout po at maraming salamat po sa suporta Bruce Anthony Samonte from Cebu. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Cebu na nakikinig po at walang sawang sumusuporta sa ating pong munting channel. Shoutout po Dexter Guanzon. Shoutout po Rochelle Chabasillas Guanzon from Babuyan Island. Shoutout po Precious Irish also 9689. Maraming salamat po. Shoutout po Albert Pesigan, pinapasabi po niya shoutout sa gawaan ng lumpia rappers sa Calaca, Batangas na sina Michael Pilayo, Belo Arcal, Junior Estas at kay Totoy Albert Lag. Maraming salamat po sa inyo dyan sa Calaca, Batangas. Shoutout po Joan Fernando from Taguig. Maraming salamat po at shoutout Ferilyn Sena from Puerto Princesa, Palawan at higit sa lahat, shoutout po Josie Niban, shoutout po Vivian Tayag. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaak. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig po ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.